Suprema, yung naging ruling, kinukote nila yung mga stand nila, mga former Supreme Court justices. Every senator has the right to file a resolution, whether correct or incorrect. And I don't think there's anything wrong with the resolution filed by who? Nag-draft is Senator Kiko Pangilinan. There's no problem with it, but I will not sign it. Do you think makakakuha ng enough support yun para ma-adapt ng Senate? I do not know. I do not... hindi ko alam yung mentalidad ng aking mga kasamang senator. Sen, bakit hindi niyo po pipirmahan yung rest? Because ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. Alright? So we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Sa tingin niyo hindi ba encroachment yun sa Hindi. sole power ng Senate to try? Because the Supreme Court is the highest court of the land. And it forms part of the fundamental law of the land. So do you That think, is what I learned from the College of Law. so sir, sa August 6, do you think kasama yun sa pagdedebatihan ninyo yung resolution? I do not know. Pag nakalendar siguro. Pagka na-file siguro, and if it will be referred to the appropriate committee, then. Pero dun sa nakakausap nyo ng mga senador, karamihan ba? Ano yung sentiments ng... Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. So kung gano'n, no more impeachment trial? No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Pero sir, open ka pa rin na pakinggan yung mga yung mga arguments ng ilang mga legal... Of course. Of course. So pwede pa mag-change yung mind? Hindi na. Sir, Because I will abide by the decision of the Supreme Court. Kahit ba maganda yung kanilang dahilan. Ultimately, ang Supreme Court naman ang masusunod. Hindi naman sila. Unless, pag nag-file ang House ng MR at ma-reverse, that's the time we will abide by the ruling kung ni-reverse ng Supreme Court. hintayin niyo ba, sir, muna kung mag-rule yung SC doon sa MR? Hindi na. We will already decide on August 6. Mabobotohan na. Yes. Whether to abide or not to abide. Sir, magbabataan po yung asa legislative. Sir, kung abide pero hindi dismiss. Pareho na rin yun. If you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, it's tantamount to dismissal of the case. Pero di decision. Well, I'm not a lawyer, pero yun ang interpretation ko, ha? Sir, mag-decision kayo as a legislative body, hindi as an impeachment. Yes. No, not as an impeachment court. Dahil we will never convene again as an impeachment court dahil wala na nga kami jurisdiction. Sayang yung room. Souvenir. Ha? Mag-file na lang ulit sila sa susunod na taon? Yes, yun ang sinabi ng Supreme Court, di ba? Mag-file sila sa February 6. Anyway, so, sir, dun sa distribution ng committee chairmanship, marami nagtataka bakit yung Blue Ribbon Committee nabigay kay Marcoleta bukod sa neophyte, Why not? identified siya sa Duterte. There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer, tanggalin mo na yung opposition siya. Sa amin palagay, o sa aking palagay, he is highly qualified to hold that post, to hold that committee. Do you think magiging patas lang siya sa mga... He is fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Kasi pagkaalala niya, siya lang bang neophyte senator na nag-head? Yeah, sa tagal ko dyan Senado, this is the first time that a neophyte senator and an opposition at that ay hinawakan ang Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. Sir, meron pa bang ibang express ng interest sa BRC? Wala naman sa Blue Ribbon. Wala naman. It was previously held by Senator Pia. Yeah, he requested it. So, walang nag-arrest? Wala naman. pero yung pag-request niya at pagbigay ng Blue Ribbon, hindi kapalit ng pagsuporta ng Duterte? Walang kapalit yun, walang kapalit. There's no truth to that.
Pero sir, dami po na nagsalita si BBTM na gusto niyo may masigahan yung involved sa corruption, sa mga flood control projects. Dapat ba mag-initiate na agad? Baka maimbestigan ni Senator Marcoleta yan motu proprio. Yes. Oh. Will It you does not suggest? need a resolution. So sa tingin niyo dapat yun ang unahin ni Marcoleta? Palagay ko. At meron akong mga narinig na baka imbestigahan na rin ni Senator Marcoleta. Sir, yung ano. Moto proprio na. Yes, motu proprio. At sir, yung ano. Yung flood control. Yung mga Hindi yung mga flood control projects, tsaka yung tubig. Kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos kung ano yung binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA. Pwede ba maging sakit ng ulo ng leadership at ng Hindi Marcos naman. administration? Hindi naman. He's just and fair. So sa tingin niyo, mahusay niya may imbestigahan yung issue ng corruption sa flood control, considering na naging congressman din siya talaga. Mas lalong maganda. Marami siyang alam. Yung mga concept, maraming alam sa flood control. Hindi ko alam. Tanungin mo lang si Senator Marcoleta. Sa Senate ba, meron din? Wala. Hindi ko alam. I don't think so. Sir, tingin nyo, the minority bloc now being led by Tito Sen, tingin sir, paano yung magiging dynamics nyo with the majority? Alam mo, matagal ko na nakatrabaho si Tito Sen. Alam mo, very understanding naman si Tito Sen, mapagbigay. And I don't think hindi siya magiging sakit ng ulo ng majority pagdating sa mga plenary debates. Of course, being a member, being a leader of the minority, syempre, hindi mo rin matatanggal sa kanila na magtanong dahil trabaho nila yun ng minority. Yeah. Kasi ako, my first term as a senator, nasa minority ako eh. Ilang taon ako nasa minority. Ilan din? Noong panahon ni GMA. President GMA, ang minority leader namin, Senator Nene. Sir, do you think stable naman yung leadership ni Cheese considering na may 5 minority na panay veteran senator? Yeah, I think so. Nung kay Senate President Mig Zubiri, ilan yun? Ang minority? Oh, hindi, dalawa lang minority. Dalawa minority. O, natanggal pa rin siya. Kaya nga, di ba? Ito ba yan? O, diba? So, I'm just giving a comparison. okay. Nung araw nga, dalawa lang ang minority. 22 ang majority. Pero na, yun na nga yun. Di ba? Natanggal pa rin siya. Anything can happen. Anything can happen naman. Kahit bukas, pwede kami matanggal. Alam mo yun? So, anong dapat gawin ng leadership para maging stable? Wala. Just do our job as legislators. Dapat marami kaming mga outputs. Sir, Kung ano yung mga napag-usapan sa LEDAC, dapat may sakotoparan. sir, naapektuhan ba yung leadership nung mga reports about the alleged insertions? Kasi Wala. may Hindi namin sila pinag-uusapan yan. na totoo daw yun at hindi We have never talked about it. You're not aware. And I'm not aware of it. kahit may mga taga-minority, hindi nila nire-reach Hindi. sa caucus. Wala kami pinag-uusapan tungkol doon. Sir, nung sa sa impeachment, nung nag-caucus kayo, mga ilang senador po yung gusto i-dismiss na yung, wala mismo yung Sabihin natin, to abide by the ruling. ay, Right. to abide by the rule. Mga 19 to 20. Committee na wala pang Ano ba yun? Tatlo na lang. Urban planning? Banks? Banks pala. Planning, banks, and ethics? Ethics, tatlo? Tatlo lang? O, tatlo na lang. Hindi, urban planning, housing yun. Oh, Banks na lang. Banks and ethics. Ethics, palagay ko baka kunin, baka lang. Mapunta na lang kay Madjo. Sa kanya. Ano ba ng paper, sir? Wala. Sino naman may gusto mag-imbestiga ng kapwa senador? Siyempre, mahirap din yan. Sir, pwede ba yun na isang senador walang mabawa? Pwede. If he opts not to chair a committee, it's his call. Kaya lang, wala siyang budget sa committee. So, the more na mas maraming committee, mas maraming budget. No. Does not follow. The more committees that you have, the more work that you have to do. Sir, pero yung budget, di ba? Isa na lang. Yung ano ni... Finance. Oo. Kasi,
nung umpisa yata gusto kunin ni Senator Sherwin yung higher education. Eh syempre he will be preoccupied with the Finance Committee. Medyo madugo yun eh. So isa lang committee niya. So, traditionally, the Chairman of the Committee on Finance, isa lang ang Isa lang. Sir, yung mga special committees, Like? yung Admiralty, Wala rin. wala na rin. Wala na rin. Kung hindi natakal, palagay ko wala na siguro. Kung hindi I'm not sure. Sir, yung sa August 6 po, ano po yung magiging process? May mag-motion na to abide or do not abide by the SCMP? Most probably. Tapos pagdedebatihan? Yes. Do you expect... Siguro magbobotohan. Hindi lang pagdidebatihan, pagbobotohan. Paano, sir, kung may mag-motion na hintayin na muna na Pagbobotohan din. decision Pagbobotohan din. sa MR? Siyempre may mag-object dun. Sir, may urgency ba? Para po mag-decide. Para matapos na yung matapos na yung issue. So talagang, talaga lahat yung mag-settle. Dapat sa Monday eh. So yung mga non-lawyers like myself asked for an extension. Ang gusto ni Senator Risa, August 11 na magdebate or magbotohan. So we met halfway. So ginawang August 6. I think ito yung August 11 para tumitin mo pa ng house. Yes, Hanggang August 11. hanggang August 11. Hintay mag-file ng house yung MR nila. Pero dito sa discussion, paano nila identify yung 1920? Wala naman siguro doon matuhan, di ba? Ha? Yung 1920 na sinasabi yung to abide by the SC ruling. Paano nyo na-identify? Dahil based on- Una-una sa body language nila. Pangalawa sa salita nila. Malata mo naman kung sino eh. pero hindi naman nagkaroon ng parang ano kayo. Hindi. Walang gano'n. Pero sir, kung may mag-motion, hintayin na muna yung ruling ng SC sa kalimutan. Pagbobotohan yun. Ikaw, ano magiging boto ka doon, sir? Bakit pa natin hintayin? Liwaliwanag na sinabi ng Korte Suprema. Wala na kaming jurisdiction. Infirm yung final ng House. Bakit pa natin hintayin? Ngayon, kung babalik ta rin ng Supreme Court o igagrant ng Supreme Court yung MR ng HOR, wala na kami magagawa. Kahit nag-decision kayo ng August 6. Yes, of course. You have to abide. We have to abide. Alam mo, if we will not abide by the ruling of the Supreme Court, we are going to flirt with a constitutional crisis. And if there is a constitutional crisis, what will happen next? There will be chaos in our government. Kami mga mambabatas, gumagawa ng batas, tapos hindi kami susunod sa batas. That's awkward. Kung kami mga mambabatas, ayaw namin sundan ng Korte Suprema, ano pa kaya yung mga iba? Yung mga ibang ordinaryong tao na may kaso na adverse sa kanila, hindi rin nila susundin. Magkakagulo ang gobyerno. Kahit sir na, sole domain ng Kongreso ang impeachment. Still, we have to follow the ruling of the Supreme Court. Pag hindi natin susundin ng Supreme Court, sino pa susundin natin? Sino pa susundin namin? Susundin namin. Meron nga nagsabi, mas mataas pa nga daw yung mas makapangyarihan ang impeachment court sa Supreme Court. I beg to disagree. Sir, sa minority, may mga nagsasabi na they will abide dun sa ruling of the Supreme Court. Others kept mum. Si Ping. Si Senator Ping, Tsaka Suliri. Tsaka si Senator Subiri. They will abide. by Pangod the- Lauren, nag-express na rin siya. She was mom on it. Kasi paano pag mangyayari, pag may nilabas na nag-MR sila tapos nag-iba yung desisyon ng Nag-grant ang MR. Pero nagkaroon Tapos sabihin ng Supreme Court, sige, tuloy niyo. Dito tuloy. Kahit na ba mag-decide kami. Pag inutusan kami na ituloy, dito tuloy namin. anong utos, sir, yun ang gagawin. Kung ano utos na. Kung ano utos ng Supreme Court, baliwala yun. Yung dinisyon na namin. We have to convene as an impeachment court kapag inutusan kami ng Korte Suprema pagka nag-grant ng Supreme Court ang MR ng HOR. So, during the zone, nakasama ka ba dun sa nag-welcome kay Yeah. PBM? Ano na pag-usapan na nasa huling hearing? Pero ba mga directives or requests? Wala. Kwento-kwento lang. Okay. Kaya ang unang letter po. Wala pa schedule. Wala pa. Okay. Okay na?